handumanan sa isang grupo na magre-radio broadcasting. Magandang gabi mga kababayan. Ito ang inyong paboritong balita sa Onboard Radio 97.5 na ang balita ay parating bago. Ako po si Troy Lilamedo at kasama ninyo sa paglalakbay sa mga pinakabagong kaganapan dito sa buong mundo. Ngayon ay Disyembre 5, 2023 at tara na't simulan ang ating pag-uusap. Pero bago ang lahat, alamin muna natin ang oras ngayon. Ito ay alas 8 sa gabi, Disyembre 5, 2023. Ho ho ho! Unang balita natin ay mula sa loob ng bansa ng China at Philippines. Nadinagsa ng mga barko ng Chinese militia ang Julian Philippe Reef sa West Philippine Sea. Manatili sa ating programa para sa mga update sa mga susunod na oras. Sa larangan naman ng international na balita, may kaganapan sa China. Bagong supermarket sa China, biglang nabutas ang sahig sa loob. Patuloy tayong magmo-monitor sa mga pangyayaring ito. Nag-uulat, Rogie Alon. Kamustahin naman natin ang teknolohiya. Pasok paring Rubilios. Maraming salamat, Rog. At ako naman po si Rubilius, ang magbabalita tungkol sa larangan ng teknolohiya. Maraming exciting na mga pagbabago ang nagaganap dito sa teknolohiya. Maaari din itong sagot sa urban agriculture technology ang mga problema ng kakulangan ng lugar para sa produksyon ng gulay. At nandito na si De La Cruz para iulat ang ekonomiya. Pasok! Sa mundo naman ng ekonomiya, ang Republic of the Philippines Statistics and Authority ay nakapagbigay ng malaking anunsyo tungkol sa pagbagal ng inflation sa 4.1% noong Nobyembre 2023. Sa larangan ng showbiz, ang tambalang Katniel kumpirmadong hiwalay na sa loob ng 11 taon na kanilang pakikipagtalik noong November 30, 2023. Para sa lahat ng mga sports enthusiast, sa harap ng 2,863 na tagahanga sa Smart Araneta Coliseum, matapos ang matindi at maingay na laro, binawi ng Lasal ang pagkakatalo sa University of the Philippines sa Game 2 ng UAAP Season 86 Men's Basketball Finals, na nagresulta sa score na 82-60 at pinilit ang isang do-or-die na laban sa Game 3. Habang ang UAAP Women's Hoop Finals, nagtagumpay ang National U laban sa Santo Tomas sa Game 2 na nagresulta sa score na 72-70 na nagtuloy sa kanilang pag-asa na mapanatili ang kanilang kampyonato. Ngayon, tara naman natin pagtuunan ang mga lokal na balita. Isa namang malakas na lindol ang tumama sa Siargao noong Sabado ng gabi, Disyembre 12, na may pag-iral na lindol sa Cebu na may malakas na 6.9 magnitude ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o kilala nating PVOX. At malakas daw ang inireport ng United States Geological Survey o kilala nating USGS na may 7.7 na magnitude. At yan ang nangyayari sa ating bayan at sa iba't ibang panig ng mundo. Pero huwag muna kayong aalis, babalik kami pagkakatapos ng maikling pahayag mula sa aming sponsors. Pagbangon tayo. Miss, kape nga. 3-in-1? Hindi, yung puro. Nescafe Classic. Bunga ng 100% puro at natural. Kapeng-kape ang lasa at aroma para 100% gising ang isip, katawan at diwa. Good job, Jun. Para sa pamilya ko. Dito ka na sa 100% puro at natural. Nescafe Classic. Bago tayo magtapos, alamin muna natin ang kasalukuyang kondisyon ng panahon. Binabantayan na tropical depression ang naglalakbay patungong Philippine Area of Responsibility, tatawaging Bagyong Kabayan, na magdudulot ng maulap na kalangitan at pag-ulan sa Bicol Region, Aurora, Quezon at Northern Samar, habang maapektuhan din ang ilang bahagi ng Cagayan Valley, Apayao, Ilocos Region, Central Luzon at Cordillera Administrative Region. Maraming salamat sa pagtutok mga kabaro. Hanggang sa muli, ito ang Onboard Radio 97.5.
na ang balita ay parating bago. Huwag kalimutang mag-follow at mag-subscribe sa aming social media accounts para sa mas maraming updates. At sa ngalan ng aming buong team dito sa Onboard Radio 97.5 na ang balita ay parating bago. Ito ay si Rog Patrick Yalon. At ako naman si Troy Lee Vincent Lamido. At ako naman po, si Matthew Robilius. Hanggang sa muli mga kabaro, maraming salamat sa pakikinig at magandang gabi sa inyong lahat.